Hindi nagpatutsada si Martires. Dinerecho niya na ito si Boying na mukhang preskon. Hoy, wag ka puro preskon. Magtrabaho ka, animal. O parang ganun. Ay, gising sa mga natutulog dyan. Gising, gising. Hoy, 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 hoy. Gising ha, gising. Wag kakalimutan ha. Kasi ito si Drilon, pambihira talaga to. Ano kaya ang problema na ito si Drilon? 'Di ba? Siguro naman mayaman to. Maganda bahay nito. Maganda kwarto nito. Sa lagay ko naka-aircon to, baka mamahalin pa kama nito tsaka kumot. Diyan pa talaga sa set na piling matulog, pambihira. Dati niya nang gawain yan sa Senate Tulog. Ay, doon ka na sa bahay matulog, pambihira ka diyan. Dumayo ka pa, pinahirapan mo sarili mo. Sige, tuloy po tayo. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Stop conducting press conferences almost every day. Ayan, diniretso siya ha. If you are listening, may matindi po yan. Parang ano yan, ha? O ito, naiintindihan to ng mga abogado. Parang diniretso niya dito. Ha? Para sa akin, ang dating nito, debate. Hinahamon ka ng debate, Boying. Kaya maganda to. Alam natin, medyo nagulat si Boying dito. Hindi agad nakasagot. Bukas! O maya-maya lang, may sagot na yon. Pero, sakto ang sinabi nitong si yung dating yung former ombudsman na si Martires. Because you will never know what is really happening in the office of the ombudsman. Diversionary tactic lang ang umano'y secret decision sa reversal ng dismissal order kay Senator Joel Villanueva. Yan daw ang nakikitang motibo ni former Ombudsman Samuel Martires sa mga pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Matatandaan kasing tila na kuryente si Ombudsman Remulla noong nakaraang linggo matapos niyang sabihin na susulat siya kay Senate President Tito Soto kaugnay ng 2016. Alam mo, ito si Boying, nakuryente, di ba? Nagmukha siya talagang tanga ron. Hindi nyo maitatanggi. Talagang, tanungin ninyo yung mga abogado. Hindi yung mga abogadong galit kay Sara ha. Kasi yung mga abogadong galit kay Sara, kahit anong gawin nito si Boying, o kahit anong gawin ng administrasyon, kahit magpaka-clown ang mga abogado sa buong Pilipinas, etong mga abogadong galit kay Sara, sasabihin nila tama. Doon kayo magtanong sa mga abogadong nasa gitna. Yung hindi galit kay Sara at hindi rin gusto si Sara, talagang nagmukhang tanga si Boying doon. Pero hindi lang siya nagmukhang tanga ron dahil nakuryente siya doon sa na-dismiss na pala, hindi nagre-research. So halatang hindi nag-aaral. Ba'y napaka-importante niyan sa abogado. Research. Napaka-importante sa abogado yung nag-aaral. Kaya talagang kakahiya ito sa buong Pilipinas at sa mga abogado. Pero, yung reaction ni Boying, lalo siyang nagmukhang tanga. Bakit? Anong sabi niya? Bakit secret decision? Ayun pa. Dinagdagan pa niya. Kaya alam mo, ito payo ko sa'yo, Bongbong Marcos. Ha? Kasi ikaw madalas ka rin maging tanga, Bongbong. Ha? Pag nagkamali ka na ng nasabi, apologize na lang. Huwag mo nang pagtakpan. Kasi lalo mong hinuhukay Lalo mong binabaon yung sarili mo. Tingnan mo to si Boying, doble na. Lalo siya nagmukhang tanga sa mga kaya niyan lokohin yung taong bayan. 'Di ba? Pero yung mga nag-iisip na mga Pilipino, hindi niya maloloko, hindi niya magagawang tanga. Lalong-lalo na dun sa mga abogado, 'di ba? Kaugnay ng 2016 dismissal order ni former Ombudsman Conchita Carpe Morales laban kay Villanueva. Bago madawit ngayon sa flood control scandal, una nang nasangkot ang senador sa PDAF o pork barrel scam. Sa kaparehong araw ng naging pronouncement ni Remulla, binawi niya rin agad ito matapos ang ilang oras. Natuklasan daw kasi ng kanyang opisina. Alam mo para kang vlogger. Meron kang binalita. Nagkamali ka, fake news pala. Di ba? Okay lang yun, normal yun Tao ka, nagkakamali ka. Basta hindi mo sinasadya, di aminin mo, nagkamali ka, then apologize. Di ba? Wala namang perfecto Kaya lang ito pinapanindigan.
Tanga 2019 pala talaga. binaligtad ang dismissal order ni Villanueva matapos aprubahan ni Martires ang isang resolusyon na pumapabor sa motion for reconsideration ng senador. Sa kabila ng malaking pangalan ni Villanueva, hindi ito lumabas sa media o sa publiko. Kaya ani Remulla, tila isang secret ruling ang nangyaring reversal. Sa programang The Spokes Tanga ng talaga. Billionaire News Channel, inamin ni Martires na siya mismo ang tumanggi na i-publish ang naturang desisyon. Paliwanag ni Martires, ayaw niyang mapolitika ang naging resolusyon ng Office of the Ombudsman. If I publish it, if I talk about it, sasabihin ng tao, kinakatigan ko si Joel Villanueva. Okay? Kinakampihan ko si Joel Villanueva. At the Yan din. time I signed, I approved that resolution Yes. granting the motion for reconsideration, hindi ko kilala si Joel Villanueva. The first time I met him was in the Senate during the budget hearing. I don't know Joel Villanueva. Kaya lang pag Tingnan niyo si Drilon. Ha? Parang malalaglag na yung mata eh. Antok na antok. Pambihira. Ay, mag-exercise naman kasi. Pambihira. Talagang magiging antuking ka niyan. binigyan ng kulay, di ba? In masisemo ngayon, yung secret decision, binigyan ng kulay eh. Tila ginagamit lang din daw ang issue ng reversal para mailihis ang mga dapat pag-usapang issue. But haven't you noticed that I am now the flavor of the month? Ayun. And the flavor of the month before was flood control projects. Yan. Alam nyo, yan po ang style. Diyan po tayo magfo-focus, mga banateros, banateras, mga DDS. Kasi ang gagawin ng gobyernong ito hanggang sa matapos itong 2025, baka hanggang 2028 na lang, hanggang 28 pa, diversion. Huwag po natin kakalimutan, i-divert. Kaya kailangan tayo mga banateros, tayo mga DDS, maging mautak tayo. Papasukan tayo ng Trojan horse. That is another diversion. Papasukan tayo ng malaking balita. Diversion yan. Babanatan mga sikat. Diversion. Tatandaan po natin, ang pinaka nagpapahirap sa Pilipinas, tama si Martires eh, etong flood control projects. Ito ang flavor of the month, etong ghost projects. At wag tayong papayag mga banateros na i-divert nila. Mag-iingat po tayo, especially sa Trojan horse. Alam nyo, we be very careful here. Kasi hindi na nila magiba ang Duterte. Kailangan maging wais po tayo dito ha. Sobrang lakas ng Duterte, kahit anong banat nila, kahit anong silip nila, kahit anong diversion nila, si BP Sara hindi bumababa ang trust rating. So, nawawalan na sila. Okay? Ito yung natanggap ko galing sa ating intel, sa aking itim na puwet. Ang next nila, pasakaksaan tayo ng Trojan horse. Okay? Sisirain from the inside. May magpapanggap na DDS, tapos wawasakin tayo. Be very careful. Okay? So, basta't pinaghihiwa-hiwalay ang DDS, ingat tayo dyan. Kasi hindi na kayang tibagin ang Duterte. Ghost projects. Nakalimutan na natin yon. Yun eh. Kaya wag tayong yung pag-iimbestiga ni Lacson, yung pag-iimbestiga sa Senate, yung pag-iimbestiga sa ICI, kahit ano pa yan, dapat papunta tayo doon sa ghost projects. At the same time, papunta sa mastermind. Kahit papunta yan, kung kani-kaninong kontraktor, ayaw natin yan. Mag-iingat po, ha? Diversion yan. Hindi natin kailangan yung mga bubwit, yung mga bulate, yung mga butete. Ang kailangan natin yung buhaya, yung mastermind. Ingat po tayo. Kaya sinabi ko ito pambihira. Ha? Normal gagawa sila ng diversion. Ayaw nilang mapunta sa mastermind eh. Kasi guilty yan. Ha? In my opinion, talagang aawatin yan dahil maraming pera yan, tatandaan po natin. Pero ito higit sa lahat eh. Gagawa sila ng diversion. Sana naman yung medyo makatotohanan. Pambihira, pati.
pati ruling, dismissal, ginawang issue. Kulang na lang, pati yung pag-aaway na mag-boyfriend ng mga artista, bayaran. Gumawa sila. Ingat din tayo dyan, ha. Gagawin nila yan. Para diversion. The flavor of the month was the trillion. Kaya nagising tuloy si, wag kayo. Ang ingay-ingay mo, Kotsoli, nagising si Drilon. De, pero matalino yan, matalino. Antukin lang, ha. Peso March. Nakalimutan na ng tao. Sa kaparehong programa, sinabi naman ni Nooy Senate President Franklin Drilon na hindi na nila iniakyat sa Senado ang kaso ni Villanueva dahil kung pagbabasihan daw ang saligang batas, walang jurisdiksyon ng ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso. Pero paglilinaw niya, klaro na hindi inaktuhan ng Senado ang dismissal order mula sa ombudsman. Titingnan nyo, ha, hindi na inakyat sa ombudsman, sa Senado. Ibig sabihin, sila mismo, alam nila, hindi po guilty si Villanueva. Ulitin ko, hindi ko po pinagtatanggol si Villanueva, ha? Hindi ko kakilala yan, hindi ko nakakausap yan. Okay? Dilawan pa nga daw yan, eh. Yan ang sabi, dilawan yan. Hindi po yun ang issue. Galit si Coach Oli sa diversion. Huwag nyo kaming ibahin, mga animal. Ang gusto namin mabitay, yung buhaya. Has not been brought to the Senate on the merits as to whether or not there is a basis for the malfeasance charge of Villanueva. Dagdag ni Drilon, posibleng magsagawa ng sariling litigation ang Senado sa mga miyembro nito. Ibig sabihin, kahit na walang jurisdiction ng dismissal order ng ombudsman sa Kongreso, nasa kamay ng mismong legislative body ang paglitis at paghatol kung dapat bang tanggalin sa pwesto ang isang miyembro ng kanilang kapulungan. Pero kita nyo, hindi nila tinanggal si Joel Villanueva. Ibig sabihin, hindi guilty. Yun lang. So, nice try. Buhaya, nice try.